Good morning everyone! Isang mapagpalang umaga para sa ating lahat. Welcome po sa online worship service ng Jesus the Faith Builder Church. At salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga nito na tayo ay muli ay sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? Bago tayo makapag-simula ng ating pagsamba sa Panginoon, let me encourage you with this Bible verse. Sabi dito sa Psalms 100 verses 1 to 5, sabi dito, "Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness." Amen. "Come before Him, sing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." Verse 4, "Enter His gates with thanksgiving, go into His courts with praise." Amen. "Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation." Isa pong magandang dahilan kung bakit natin sasambahin ang ating Diyos ngayong umaga nito. Sabi dito sa verse 5, "For the Lord is good." He is good. He is good to each and every one of us ngayong umaga nito, na sa community natin, lalo na sa Dainesa, sa Cavite, ay hindi pa masyado tayong natatamaan ng COVID-19, and we pray sa mga susunod na araw ay mawala na ang virus na ito. He is good. Sabi pa dito, His unfailing love continues forever. Pagmamahal ng Diyos para sa atin ay pang forever na. Amen? Pang-habang buhay na pagmamahal ng Diyos sa atin, and His faithfulness continues to each generation. Not just in this generation, but in sa mga susunod pang generation. Amen? Kaya ngayong umaga nito, ibigin natin ang pinakamataas na pagsamba sa Panginoon, pagsamba na nararapat lamang at na para sa Kanya. Amen? Ibigin natin yung pinaka-best nating pagsamba sa ating Diyos. Sige po, let's open our mouth to God. Oh, hallelujah, Jesus. We glorify you, Jesus, Lord. Oh, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Yahweh. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ngayong umaga nito, Panginoon. Ito, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, kung nasaan man kami, Panginoon, mga lugar, Panginoon, sa aming mga bawat tahanan, O Diyos. Kami, Panginoon, sama-sama ngayon, through live streaming, Panginoon, na sama-sama sasamba sa inyo, Panginoon, yung mga oras na ito. We welcome your presence. Fill us today, O God. Fill us today, O Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, open your mouth to the Lord. Raise your hands to Him. Kung nasaan man kayo, as you build your altar in your own home. So, hallelujah. Hallelujah, oh God. We praise you. We glorify your name. We glorify you, Jesus. We give you praise. We give you honor. We give you glory, oh Lord. We give you pagsamba na nararapat para sa inyo, oh Diyos. Oh, hararabababashande, heya, hararabababahaya, shende. Hallelujah, Jesus. We glorify you, Jesus. We glorify you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God, for you are good, and your unfailing love continues forever and ever, oh God, and your faithfulness and love, oh God, continues to each generation, oh Lord. Hallelujah. We will shout all the praises, all the glory to you, O Lord. We will worship you with gladness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na binibigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong umaga na binibigay mo sa amin. Muli kami makakasamba sa inyo, Panginoon. Muli kami bibigyan namin ang pasasalamat namin sa inyo sa pamamagitan ng pagsamba, O Diyos, sa inyong umaga nito. Makakaasa kayo, Panginoon, na magbibigay namin ang pinakamataas na papuri para sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Thank you, Lord. Thank you. Let's continue to worship God.
Peaceful my suffering, joyful my weeping. Your life is beginning now. Your grace never failing, your love with no ending. Forever we sing it loud. Peaceful my suffering, joyful my weeping. Your life is beginning now. Your grace never failing, your love never ending. Forever we sing it loud. Sing a new song to our God. For in Him we have overcome. Praise the anthem of our life. Hallelujah, hope has come. Sing a new song to our God. For in Him we have overcome. Praise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Oh, our hope has come. For we know You, Lord. We hope in You, we trust in You, Lord. Oh, we glorify the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunay ka na napakabuti mo, Panginoon. Pupurihin ka namin Glorify You. sa lahat. Worthy is Your name, O Lord. Sa Worthy is aming Your mga name. You are our majestic creator. We, your creation, your children, papapurihan ka namin, Lord God, i-glorify ka namin, itataas namin ang iyong pangalan sa Lord God. You deserve it, Panginoon. You are worthy of all these praises, Panginoon. You are worthy, you are holy, Lord God. You are perfect, you have no imperfections, Christ. Worship you in spirit and truth. And so power
Yes, hallelujah. Come on, let's continue to worship God today. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you the highest praise today, oh God, because you are our majestic creator, oh Lord. You're perfect in every way, oh God. You are our Alpha and our Omega, oh Lord. And how awesome are your ways, oh God. Alam namin, Panginoon, that we will come out strong, that we will come out na mas mabuti pang Kristiyano, Panginoon, after this pandemic, after this COVID-19, oh God. Oh, hallelujah. Come on, let's continue to worship God, Lord. We bow down, oh Lord, to you. We cry out to you, our praise, our worship to you, oh Lord, because you are our life giver, oh God. You're our Redeemer, oh Lord. How amazing is your grace, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. You are full of wonders. The power of yours, oh God, are full of wonders, oh Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We glorify you, Jesus, Lord. Oh, samahin ka, Panginoon. Ibigin namin ang pinakamataas namin pagsamba sa inyo ngayong umagang ito, oh God. Because itong pagsambang ito ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Lord, welcome us in your presence, oh God. Fill us with your holiness, oh God. Fill us with your mighty presence, oh Lord. Oh, hallelujah, Jesus. And God, enthroned in our lives, enthroned in our hearts, oh God. Enthroned in the middle of our hearts, oh God. Ikaw pa na mamuna sa amin, ikaw pa na maghari sa amin, oh God. As you are worthy of our praise, oh the heavens, all the earth shouts your name, shouts your most holy name, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, muli ngayong umagang ito na pinagkalaw niyo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Live stream na ito, Panginoon. Sumama sa amin, mamuna sa amin sa bawat isa, Panginoon. Ikaw, O God, mangusap sa amin. Our pastor, Panginoon, reveal to us the fresh manna of your word as we continue to partake your word and partake your divine character, sa ganang nagiging namin yung Christ-like character. Thank you, Lord. Stay tuned, brother. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Glory to God, glory to Christ Jesus. Purihin po ang Panginoon sa natapos po nating 26th anniversary celebration last Sunday. At natapos na din po yung ating relief giving, no, na ginawa halos araw-araw, batch by batch. At tayo po ay nakapamigay ng 150
na relief, no? At nakapag-share po tayo, nakapag-evangelize po tayo sa mga unbeliever. Kaya purihin po ang Panginoon sa matagumpay na pagdaraos, pagdiriwang natin ng ating pong church anniversary. So, tayo po ngayon ay nasa ika-57th day ng quarantine. And 5 days to go na lang, maaaring ma-lift up na po yung tinatawag na Enhanced Community Quarantine. At ito po ay mapalitan ng GCQ or General Community Quarantine. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi pa po tayo makakabalik sa normal sapagkat magkakaroon po ng tinatawag na bagong normal o new normal. Sa new normal, magiging bahagi pa rin po ng buhay natin ang pagsusuot ng face mask at patuloy pa rin na ipatutupad po yung physical or social distancing sa mga public places, no? Sapagkat sa pagpasok po ng GCQ ay ganun po, no? Ang mga senior citizen at mga may edad na 20 years old pababa, bawal pa rin pong lumabas ng bahay. Bawal pa rin po ang mass gathering. Kaya tayo po ay patuloy pa rin na makakapanambahan sa ating mga tahanan at makakapakinig at makapag-aaral ng salita ng Diyos through live streaming, no? So sa GCQ, unti-unti na rin pong bubuksan ang iba't ibang mga establishmento at mga negosyo, no? Like mall, restaurant, at iba pang mga businesses. So kung tutusin ay makakahinga na po tayo ng kaunti, pero hindi pa tayo makakabalik sa dati natin na talagang biglaan. Unti-unti po yan. At sa pagtatapos po ng lockdown, lagi pong ipinapaalala sa atin ni Pastor Wilbert na doon sa kanyang mga pagtuturo na dapat ngayon natutunan na natin kung ano nga ba ang mga itinuturo sa atin ng Panginoon dahil masasayang po ang mga buhay ng mga taong nasawi dahil sa krisis na ito. Masasayang lang po yung mga sakripisyo. Ang hirap ng mga frontliners ng ating pamahalaan, yung mga salapi na ginastos ng gobyerno, mababaliwala po ang lahat ng hirap na naranasan at pinagdaanan natin sa loob ng 2 buwan kung wala po tayong natutunan at walang pagbabago sa ating mga puso at isipan. So sa krisis na ito, sa pandemic na ito, isang malinaw ang tumatakbo sa puso at isipan ko kung bakit ito po ay ipinaranas sa atin ng Panginoon upang ihanda tayo sa mas matindi at mas mahirap na sitwasyon na pwedeng mangyari po sa mga susunod na araw o panahon. Nakasulat na po sa Bible na sa huling mga araw ay mas pasama po ng pasama ang takbo ng panahon. So mababasa po natin yan sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Basahin ko po sa Tagalog. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Dapat mo malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, tiyak po na ito ay mangyayari. Tiyak po na ito ay magaganap sapagkat hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Kaya nga sa panahon ito ng krisis, lubhang napakahalaga na matutunan natin ang itinuturo sa atin ng Panginoon sapagkat kung hindi po tayo matututo, hindi po tayo fitted sa susunod na galaw at pagkilos na gagawin ng Diyos. Ito man ay sa larangan ng paglilingkod o doon sa tinatawag na mas matinding krisis na ating haharapin na sinasabi nga na mangyayari sa mga huling panahon. Kaya nga po itong tinatalakay natin ay patungkol sa kalagahan ng pagpapatibay, no, ng ating pananampalataya, no? Ano ba ang ginagawa
ginagawang papel? Ano ba ang ginagampanan ng pagsubok sa pagpapatibay ng ating pananampalataya? So the importance of trials in strengthening our faith. So, maliwanag no na kinakailangan talagang mapatibay natin ang ating pananampalataya. Sapagkat sa pagdating po ng huling panahon, at ako'y naniniwala tayo po ngayon ay nasa huling kapanahunan na, sapagkat yung mga palatandaan ay unti-unti na pong nagaganap at nangyayari. Wala pa lang tayo doon sa tinatawag na sukdulan. Kaya ito pong mga krisis na ito, no? At yung darating na kaguluhan, mas matinding kaguluhan na magaganap sa mundo. So, ito po isang preparation sa pagtatayo ng tinatawag na one world government. Inihahanda po dito ngayon yung tinatawag na pagdating po ng Antichrist. At saka darating yung sinasabi ng Biblia na wakas. So, ang sabi ng Bible, ang siyang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Kaya kung mahina yung faith mo sa pagdating ng mas matinding krisis, kahirapan, titiyakin ko sa iyo kapatid, madali kang tatalikod sa iyong pananampalataya. Because in the last days, sabi ng Bible, even the elect will be deceived. Magkakaroon ng pagkakanulo mismo ng mga kapanampalataya mo. So, merong pagtataksil na mangyayari, ipagkakanalo ka ng iyong kapatid. No? That's why in this crisis natin kinakarap, it is very, very important that we must have an accurate understanding about the circumstances so we can have the right attitude towards the situation. Ito po yung layunin ng ating pinag-aaralan ngayon. Na kapag alam mo ang dahilan ng krisis, kung alam mo ang gagawin mo kapag may krisis, hindi ka mababahala, hindi ka matataranta, hindi ka matatakot, at hindi ka panghihinaan ng loob. Sapagkat mayroon kang mapangahawakan na salita at pangako ng Diyos. So bakit nga ba may krisis? At bakit tayo dumadaan sa krisis ng buhay? Again, crisis is a situation that has reached a critical phase. Pag sinabi natin critical, it means being at a turning point and relating to an illness or condition involving danger or danger of death. No? Pag sinabing critical, maselan, delikado ang kalalagayan. Kaya yung crisis na pinagdadaanan natin, tayo po ay nalagay sa isang critical, maselan, delikadong sitwasyon. At sabi ko nga, nagulat ako sapagkat ayon mismo sa Webster, no? Yung word na crisis ay galing po sa salitang Griego na krisis na ang kahulugan ay judgment, no? Hatol. Crisis or judgment ay dumarating sa buhay natin, sa buhay ng tao, no? Sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang anyo, no? At wala pong exempted dito. Matanda nga, bata, mahirap, mayaman, Kristiyano, unbeliever, no? Malakas, mahina. Pwede kang datnan ng krisis at dumarating ang iba't ibang krisis sa buhay. At ito ay naalaw ng Diyos na mangyari sa isang tao, sa isang bansa, sa isang mundo, sapagkat ito yung pamamaraan ng Diyos upang wakasan ang kasamaan at kasalanan ng sangkatauhan. Malinaw na sa panahon ni Moses, ginunaw ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha because of the wickedness of the people. No one is righteous except for Noah. Kaya si Noah lang at ang kanyang buong family ang naligtas sa baha. The reason why God kills all the firstborn son of the Egyptian is because of the wickedness of the Pharaoh. Kung bakit winasak at tinupok na Diyos ang Sodoma at Gomorrah, it is also because of the wickedness of the people. So with this example, we can see a pattern that God judges people every time there is a rampant wickedness among the nation. Subalit,
Para sa mga believer, naniniwala ko na ang ganitong uri ng krisis, kahirapan, pandemic, ay isang uri lamang ng pagsubok. At kung ito'y mapapagtagumpayan natin, ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. At naniniwala ko na kaya natin itong lagpasan sapagkat ang Diyos ang nagsabi, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Now, sabi ko mahalaga na maunawaan natin na hindi talaga krisis ang totoong issue dito, kundi paano ba tayo tumutugon sa krisis? How do we respond to it? So again, let us go to scriptures. James chapter 1 verse 1 to 8 and jump tayo sa verse 12. Verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Verse 12. Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So ito po ay sulat ni Santiago sa mga mananampalataya na nangalat sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang dako ng mundo, because of persecution, kung saan si Esteban ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato. No? Kaya ito ang matinding trials na pinagdadaanan ng mga Kristiyano during those times, yung tinatawag na persecution. So kung ang krisis na pinagdadaanan natin ngayon is the COVID-19, kung saan marami na po ang namatay at marami na po ang na-infect, yung krisis na naranasan po ng mga naunang mananampalataya ay matinding persecution. And makita natin, ang sinasabi ng scripture, hindi po laging madali ang buhay ng isang believer o isang Kristiyano. Because trials, testing, hardship, difficulties, problem, crisis, ito po ay isang normal na bahagi ng ating pamumuhay. Habang tayo po ay nabubuhay, humihinga, normal lang po na magkaroon ng pagsubok sa buhay. Iba't ibang klase ng pagsubok. Katulad po ng krisis na pinagdadaanan ngayon ng buong mundo. At gusto kong sabihin sa inyo, patay lamang ang hindi na makakaranas po ng pagsubok o krisis. Kaya kung ikaw ay apektado ng pandemic na ito, ibig sabihin, buhay ka at ikaw ay normal na tao. So, how do you perceive trials? Tinalakay na po natin to last Sunday. Kasi nga last Sunday, binigyan natin ng daan yung mensahe sa ating church anniversary. Pero last Sunday, tinalakay na po natin yung ilang bahagi po ng pag-aaral na ito. So, how do you perceive trials? Letter A, trials must be considered as pure joy. Maliwanag po ang sabi ng verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Letter B, how do you perceive trials? No, trials produces perseverance. Sabi sa verse 3, because you know the testing of your faith produces perseverance. And letter C, trials bring us hope to eternal life. Ito yung sinasabi sa verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So pinagpala daw ang taong
nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malagpasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala. Ito yung buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, punta tayo sa pangalawa, no? Why God allows trials in our lives. At tatlo yun ang tinalakay na natin dito. Letter A, God allows trials to test or validate our faith. God allows trial to test or validate our faith, no? So the reason why God allows the Israelite to stay in the wilderness for 40 years is to humble them and to test what is in their heart, no? So sinubok ng Diyos ang mga Israelita sa ilang sa loob ng napakahabang 40 taon para sila ay i-humble at para sila ay i-test kung ano ba ang laman ng puso ng mga tao. At lumabas ang tunay na laman ng puso at isipan ng Israelita, sapagkat grabe ang kanilang pagrereklamo, una kay Moses and of course sa Diyos. So anong sabi nila kay Moses? Moses, dinala mo lang ba kami dito sa ilang upang patayin sa uhaw at gutom? Mabuti pa doon sa Egypt. Merong hamburger, merong french fries, merong chicken joy. Samantalang dito sa ilang, araw-araw pandesal na walang palaman. No? Kaya araw-araw nagrereklamo po ang mga Israelita, not knowing sila ay hinahumble ng Diyos at tinitest ng Panginoon. And sad to say, the older generation hindi po nakapasa sa testing. Kaya sila ay pinatay ng Diyos lahat sa ilang, maliban kay Caleb at kay Joshua at doon sa mga younger generation. Ito lamang ang mga nakapasok sa Promised Land, sapagkat yung older generation lahat sila bagsak, no? Hebrews 11:17 to 19, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. So because of his obedience, Abraham became the father of all faith. And the killing of Isaac was not bring into completion. Kasi nakita ng Diyos yung pagsunod ni Abraham. Kahit na nga ang hinihingi ng Diyos ay napakabigat at napakahirap gawin. But because Abraham obeyed God, hindi natuloy ang pagpatay kay Isaac. At anong resulta? Pinagpala ang buhay ni Abraham at siya ay tinawag ng ama ng pananampalataya. That's why a genuine faith is validated by our total obedience to Him. It is produced after we gone through a series of trials. Pangalawa, sa tinalakay natin, last time. Letter B, God allows trials to test our devotion to God. When we say devotion, it implies ardent affection for Him, a yielding of the heart to Him, with reverence, with faith, piety, in every act, particularly in prayer and meditation. So nandun dapat yung ating pagkauhaw, pagkagutom, yung ating eagerness, no, yung ating excitement, yung desire natin na talagang mapalapit sa Panginoon. No? Kaya inaalaw ng Diyos ang mga testing so that makita ng Diyos yung ating devotion. When we say devotion, ito po yung tinatawag na commitment or dedication. Our dedication to God was expressed by being passionate for God.
And we are passionate for God when we put God first in everything we do. That's why devotions also means honoring God. No? At sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, ang nais ng Diyos ay talagang makapagbigay tayo ng luwalhati sa Kanya. Kaya nga sabi ng Bible, whether we drink, we must bring glory to God. At ito ang ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang buhay paglilingkod. Kaya nasabi niya, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whatever we live or die, ang sabi niya, we belong to the Lord. Letter C, God allows trials to purify our lives. Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So, makita natin, no, kung bakit dumarating ang pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano is para i-purify ang buhay natin. Kagaya ng ginto na dinadalisay. Life of holiness is a life that pursues sanctity and righteousness. We cannot worship God, we cannot serve God, we cannot love God without holiness because God is a holy God. That is why God allows trials and crises for us to learn righteousness. Isaiah 9 verse 6, 29 verse 6, ang sabi doon, when your judgment come upon the earth, the people of the world learn righteousness. No? Kapag dumadating daw yung judgment ng Diyos sa sangkatauhan, dito natututo ang mga tao na mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Tandaan nyo mga kapatid that a sinful life is unstable life. Holiness offers a stable and victorious life. Now, let us go to letter D. Why God allows trials. Letter D, God allows trials to demonstrate His power. Sabihin mo nga sa katabi mo, power. Psalms 147 verse 5. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. Anong sabi? Great is our Lord and mighty in power. Our God is a powerful God. But you cannot experience His power unless hindi ka dumadaan sa isang mabigat, mahirap na pangyayari. Na kung saan nais ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyo. So sometimes He uses crisis to prove to you that He is a powerful God. Kasi hindi mo masasabing ang Diyos ay manggagamot sa buhay mo kung hindi ka dumating sa isang matinding karamdaman. Kaya kung tatanungin niyo po yung mga tao na nakasurvive sa cancer, mga tao na may taning na ang buhay pero humaba pa ang buhay, mga tao na nawala ng pag-asa, suko na, pero nung lumapit sa Diyos ay talagang nagtagumpay at naabot pa yung kanilang mga mithin sa buhay, they can testify that God is a powerful God. Kaya nga, mga kapatid, sa panahon ng matinding pagsubok, mahalaga po na paalalahanan natin ang sarili natin kung nakakaligtaan natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isang Diyos na makapangyarihan. At siya yung Diyos na may magagawa. God is powerful and God is able. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Makikita po natin ito sa buhay ni Job. Diba? Alam natin ang pangyayari. Balikan natin ang kwento ng buhay ni Job. Dumating sa punto na kung saan si Job dumanas na matinding pagsubok sa buhay. Ang sabi ng Bible, itong taong ito ay matuwid na naglilingkod sa Panginoon. Pero dumating ang matinding testing. Ano ang pagsubok na dumating sa kanya?
Lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kayamanan ay naubos at nagkandamatay ang kanyang mga hayop. Lahat namatay ang mga hayop niya. Ubos ang kayamanan. Ang sabi ng Bible, isa sa pinakamayaman sa lugar na yon si Job. Pero lahat ng kayamanan niya naubos sa panahon na siya ay dumating sa matinding pagsubok. Hindi lang yon. Ang lahat ng kanyang mga anak ay namatay din. At ang isang matindi sa nangyari kay Job, nagkaroon siya ng karamdaman na kung saan ang buong katawan niya ay natadtad ng sugat o pigsa. Mula ulo hanggang talampakan, araw-araw, gaano kahabdi, gaano kakirot, gaano kahirap ang matulog kung ang buong katawan mo ay tadtad ng sugat. Pero hindi po tumalikod si Job sa Diyos sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan. At dahil sa kanyang katatagan, at dahil sa kanyang pagiging sa pananatili niya sa Panginoon, sa pagtitiwala niya sa Diyos, napatunayan ng pagsubok na yon na hindi kayang alisin ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng mga dinanas niyang kahirapan at karamdaman sa buhay. Ano ang naging tugon ng Diyos sa katapatan ni Job? Ibinalik ang kanyang kayamanan, dinoble pa ng Diyos. Ibinalik ang kanyang mga anak, at ang sabi ng Bible, ito yung pinakamagaganda doon sa kanilang lupain. At yung kutis ni Job, yung balat ni Job na supposed to be tadtad ng peklat, no? Yung mukha, yung katawan, lahat ng bahagi, supposed to be tadtad yon ng peklat. Pero ang sabi ng Bible, yung kutis ni Job ay parang kutis ng isang sanggol. Kaya nga, makikita natin na sa buhay na ito ni Job, dumating ang pagsubok at ito'y kanya napagtagumpayan, at doon naranasan ni Job ang kapangyarihan ng Diyos. So God is a powerful God. Makapangyarihan ng Diyos, and He is able. So, nung po ako ay baguhan pa lang sa pananampalataya, naranasan ko rin po na habang nagdadrive ng jeep, nawalan po ako ng preno, and wala akong nahiling sa Diyos ng oras kundi, Lord, bahala ka na po sa amin. Dahil di ka naman pwede mag-pray ng mahaba pa kapag nasa ganun kang sitwasyon. Mabilis ang takbo ng sasakyan, wala ng preno. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na because you are in control. Alam niyo po, walang nasaktan sa pasahero at walang masyadong damage sa nangyari po sa sasakyan. Ligtas lahat kami. So, may pangyayari po rin po ako na naalala na habang kami ay nagbubuhos po ng slab, no? Yung kapag nagagawa ka po ng bahay, yung second floor, bubuhusan po ng konkreto, lalagyan ng slab. So, biglang dumilim po ang kalangitan, maya-maya po umaambo na. May nagsabi po sa akin, sabi niya, Noso, mag-pray ka na sa Diyos mo. So, yun pong pagsasabi niyang yon ay may halo pong pangungutya. But in my spirit, ako po ay nanalangin ng taimtim sa Diyos. At hiniling ko sa Panginoon, Lord, patunayan mo sa harapan ng mga taong ito na ang Diyos ko ay buhay, makapangyarihan na dumidinig ng aking dalangin. Alam niyo po, tumigil ang ambon, nakatapos kami ng pagbubuhos, at sa buong maghapon na yun, hindi po bumuhos ang malakas na ulan. Kahit nagbabadya ang isang napakalakas na ulan. That's why I experience how God is powerful in my life. Naranasan ko rin po ang magkaroon ng karamdaman at makonfine sa ospital. Pero through prayer, pinagaling din po ako ng Panginoon. No? Naranasan ko rin po ang mag-pray sa mga may cancer, no? Sa isang bulag, sa isang taong hindi makalakad,
At sila po ay pinagaling ng Diyos. That is now, I can testify that what happened to me during those time of sickness and accident, God demonstrate His power over my lives. I can testify how God healed different kinds of sickness and diseases. I know that my God is a healer. And I realize na yung mga pagsubok, kahirapan na nangyari po sa buhay ko ay bahagi upang ipakita ng Diyos sa buhay ko na siya ay makapangyarihan. Kaya gusto kong sabihin sa inyo mga minamahal, God is all powerful who can change your difficult situation into a better one. It seems like He is breaking you, but the truth is, He is building you. Now, let's go to letter E. Why God allows trials? Letter E, God allows trials to produce in us Christ-like character. So becoming more like Christ is the desire of every believer. And it is encouraging to know that God has the same desire for us. In fact, the Bible says in Romans chapter 8 verse 29, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters." However, the fact that God's desire is to transform us into Christ-likeness, hindi ibig sabihin nito we can just sit back and relax. Kasi kung ang desire natin ay tayo ay maging kawangis ni Kristo, yun din ang desire ng Diyos. Kasi ang sabi dito sa talata na binasa natin, "For those God foreknew, He also predestined." Ang Diyos din ang nagtatakda upang tayo ay maging conform sa image ni Christ. Pero hindi po yun automatic na nangyayari because there is a process. At yung process ng pagiging kawangis tayo ni Kristo ay nangyayari po yan doon sa panahon ng trials, testing, hardship, difficulties, sapagkat ine-expose ng mga pagsubok na ito, ng mga kahirapan na ito, kung ano ang nasa sa loob ng puso mo. Dito nasusubok, dito napalalabas kung ano na ang kalalagayan ng ating puso, kung tayo ba ay kawangis na ni Kristo. Kaya ito yung proseso na nais na ipadaanan sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Tunde Bakare, no process, no progress. And the process demands our willing to cooperate with the Holy Spirit. Isa lang ang kinakailangan natin gawin every time na tayo dumadaan sa proseso. We must cooperate to the Holy Spirit. Maging sensitibo po tayo sa tinig ng Panginoon, sa udyok ng banal na Espiritu, kung anong mga hakbang na dapat nating gawin kapag tayo ay nasa panahon ng pagsubok. Kaya ang sabi nga ng Hosea, "It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord." Huwag tayong manang sa sarili nating galing, sa sarili nating lakas kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok. Ang panghawakan natin ay ang salita ng Diyos at sumandig tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at tiyak magtatagumpay tayo. That's why Christ-like character requires total surrender and obedience to His will. Ulitin ko po. Christ-like character requires total surrender and obedience to His will. Nang mabulag si Apostol Pablo, ako po'y naniniwala, ito ay isang matinding pagsubok para sa kanyang na dumating sa kanyang buhay. Why?
Sino ba si Apostol Pablo? Alam natin ang kalagayan ni Apostol Pablo sa buhay bago siya tawagin ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo ay isang Pariseo, Saduseo, isang religious leader, isang tao na kinikilala sa lipunan sapagkat by profession, isa siyang abogado. Nag-aral kay Gamaliel, matalino at kilalang tao sa lipunan. Pero sinasabi rin ng Bible na itong si Apostol Pablo, nung hindi pa nakakilala, siya rin ay isa sa mga matitinding persecutor ng mga Kristiyano, na kung saan nung patayin si Esteban, isa siya sa mga saksi at naroroon. No? Isa siya sa mga taong umuusig at talagang tinutuligsa ang mga mananampalataya, ipinahuhuli, pinabubugbog, pinapapatay ang mga Kristiyano. Pero binulag siya ng Panginoon. Kaya naniniwala ako, nung siya'y mabulag, grabe po yung kanyang naramdamang pagkabigo, pagkatakot, panghihina at kawalan ng pag-asa. Pero alam natin ang kwento. Siya pala ay inihahanda ng Diyos sa isang makapangyarihang paglilingkod. At anong naging epekto nito kay Pablo? Nahubog yung karakter ni Kristo. Na kung saan siya yung number one persecutor. Dumating yung oras, siya na yung pine-persecute. So, kaya po may trials. Ito ay para ng Diyos para lumabas yung katangian ni Kristo sa katauhan natin. Sa katauhan mo. Sa katauhan ko. At hanggat hindi po tayo natututong sumunod, hanggat hindi po tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, trials will arise. Paulit-ulit tayong idadaan ng Diyos sa iba't ibang pagsubok hanggang sa matutunan mo ang gustong ituro ng Diyos sa iyo. Kasi ang nais ng Diyos, maging maayos ang karakter mo kagaya ni Kristo. So this is the major purpose of trials, for us to be conformed in the likeness of Christ. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 11. Ang sabi dito, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in a very nature God, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess or acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, asan ngayon ang ating Panginoon? Naluluklok sa kanan ng Ama. Why? Because He humbled Himself before God the Father. Kaya, ito ang nais na wangis, na nais na makita ng Diyos sa buhay natin. Isang wangis na kagaya ni Jesus Christ na makikita yung kapakumbabaan, yung humility, yung obedience, yung sacrifice, yung faithfulness sa Diyos. Ito yung mga katangian na hinahanap sa atin ng Panginoon, na tayo maging kawangis ni Kristo. Kung kaya dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. And lastly, why God allows trials? God allows trials to equip us for service for kingdom purposes. So everything has a purpose. And the purpose of trials is to give you a testimony. Trials in life are not meant to make us fail,
but to see how far we can soar or we can fly. Kaya ang mga pagsubok na ating nararanasan ngayon ay isang paghahanda ng Diyos upang ma-equip tayo sa pagtatrabaho sa ubasan ng ating Panginoon. Paulit-ulit pong sinasabi, itinuturo sa atin ni Pastor Wilbert, hindi natin matututunan, kung hindi natin matututunan ang layunin ng Diyos sa kasalukuyang krisis na ating pinagdadaanan, hindi po tayo fitted sa susunod na gagawin at pagkilos ng Diyos. At kung hindi tayo fitted sa susunod na gagawin ng Diyos, paano ka pa niya magagamit? Kaya dito po pumapasok ang kahalagahan ng spiritual upgrading and spiritual updating. God allows crisis for us to be spiritually updated and upgraded. Marami po akong nakita at nakilalang mga tao, lingkod ng Diyos, ginamit ng Diyos sa makapangyarihang pamamaraan. Pero at the back of their success in ministry, nalaman ko, matindi pala ang mga pagsubok na pinagdaanan nila. So sa school, maraming test ang kinakailangan mong ipasa bago mo makamtan ang diploma at bago ka makagraduate sa kolehiyo. And after na makagraduate ka sa kolehiyo, mayroon pang isang pinaka-final na kinakailangan mong ipasa, yung tinatawag na licensure examination. Kapag naipasa mo ito, pwede ka nang mag-practice sa field na napili mo. Kaya ganun kahalaga ang test sa buhay ng isang estudyante. Once na naipasa mo ang lisensya mo, pwede ka nang magtrabaho. Once na naipasa mo yung exam mo sa pagkuha ng lisensya sa pagdadrive, pwede ka nang magmaneho. That is why sa School of Trials, dito tayo hinuhubog ng Panginoon upang ma-equip tayo at maging epektibo tayo sa ministry. At sa panahon ng krisis, kinakailangan po makita sa atin na tayo po ay productive. Remember Gideon. No? Si Gideon, 10 ng mga Israelita sa panahon na kung saan nakaranas sila ng matinding krisis. Why? Because for the 7 years, they were being oppressed by the Midianite. Why? Because they did evil in the eyes of the Lord. At ang parusa sa kanilang Diyos, dahil sa kasamaan at kasalanan, 7 years of oppression, na kung saan naging abnormal ang buhay nila, na kung saan ang buhay nila ay masalimuot at mahirap. Imagine 7 years. Hindi sila makapagtanim ng maayos, hindi sila makapamuhay ng maayos. Hindi nila magawa ang gusto nilang gawin sapagkat every time na sila ay magtatanim, pagkatapos nila magtanim, sinisira ng mga kalaban ang kanilang pananim. Yung mga hayop nila, kinukuha. Pero nung sila ay dumaing kay Yahweh, nanalangin sila sa Diyos. Dininig naman ng Diyos ang kanilang panalangin. Tinawag ng Diyos si Gideon, ikaw ang magliligtas sa Israel. So alam natin ang kwento. Nung una, tumatanggi si Gideon. Paano kayo liligtas ang Israel? No, sabi niya, ako ang pinakamaliit sa tribo ni Manases at sa aming pamilya kami ang pinakamahina. Pero sabi ng Diyos, you are a mighty warrior. Why? Anong nakitang katangian ng Diyos kay Gideon? Ba't siya tinawag at pinili ng Diyos? Na kung saan sila ay nandun sa panahon ng krisis. Sapagkat sa panahon ng krisis, kahit na mahirap ang buhay, kahit na mahirap na mamuhay ng maayos, kahit na sinisira ang kanilang pananim, saan natagpuan ng anghel ni Yahweh si Gideon?
siya ay patagong gumigiik. Ibig sabihin, siya ay nagtatanim, siya ay nagtatrabaho, siya ay gumagalaw, kumikilos, kahit na siya ay nasa panahon ng krisis, sapagkat siya ay natagpuan ng anghel na Yahweh na gumigiik ng palihim. Palihim sapagkat pag siya'y nakita, yari siya sa kalaban. Kaya even the times of crisis, makikita natin that Gideon is productive. At nung sinabi ng anghel ni Yahweh na siya ay gagamitin ng Diyos, sasamahan ng Diyos sa kanyang laban, no? Ano ang sabi ni Gideon? Sandali lang, kukuha lang ako ng burnt offering. Kaya sa panahon ng Christmas, makikita natin na yung puso ni Gideon, nandun pa rin yung paghahandog niya sa Diyos kahit mahirap ang buhay, kahit na mayroong krisis na kinakaharap. Gideon is faithful in his sacrifice and offering to the Lord, and he is productive. Yun pala, inihanda siya ng Diyos para iligtas ang buong Israel. Kaya nga isang sundalo, bago isa lang sa labanan, kinakailangan niya muna ng training. So tayo po ay mga sundalo ng Diyos. Kung kahit kinakailangan din po tayong masanay, mahubog para hindi po tayo lalampa-lampa. Ang pagsubok at kahirapan, ito ang nagpapatatag sa atin. No? Sabi ko nga kanina, maraming ginamit ang Diyos sa malakasang pagkilos. Ito yung mga mananampalataya na dumaan sa matinding pagsubok at sila ay nagtagumpay. No? Si Apostol Pablo na nabulag, nakulong, nasiraan ng barko, nagutom, natuklaw ng ahas, nabugbog. No? Pero look at his accomplishment. Almost 3/4 of the New Testament, siya ang ginamit ng Diyos para ito ay maisulat. Tuloy ko lang po yung testimony ko kanina. 20 years ago, sabi ko nga kung kailan po ako nakakilala sa Panginoon, doon ko po naranasan ang isang malalang karamdaman kung saan, alam niyo na yung kwento sa mga nakarinig na nito, paulit-ulit po akong na-ospital sapagkat paulit-ulit po na sumusuka ako ng dugo. So hindi po tuberculosis ang aking naging sakit noon. Ang sabi ng mga doktor, ito raw ay isang pangyayari kung saan ay pumuputok yung maliliit na ugat sa aking baga. Almost parang hairline lang yung liit ng ugat na yon. At yun yung nagkakos para hindi po talaga dura kundi suka. Marami, nakakatakot, no? Pero alam niyo ba na yun yung panahon na talagang kung saan ay hope, nawalan ako ng pag-asa, na-depress po ako. Payat na payat ako noon. Kumbaga, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kaya sabi ko the time, paano pa ako makakapag-asawa? Eh kung yung sarili ko nga, hindi ko kaya, konting galaw lang, napapagod ako, wala akong magawa. At yung huling pagkaka-ospital ko, hindi ko po makakalimutan. Sa hirap ng naranasan ko nung gabing yon, nung araw na yon. So nung araw na yon na ako'y nasa ospital, ang sabi ko sa Lord, doon ako nakapanalangin. Lord, sa pagtulog ko ngayong gabi, huwag mo na akong gisingin. Okay na sa akin ang buhay na ito. But, sabi ko kay Lord, kung may plano ka pa sa akin at nais mo pang gamitin, bukas na bukas din, palabasin mo ko sa ospital na ito. And the rest is history. No? Kinabukasan, nakalabas po ako ng ospital. Kung ba, kahapon dinala ako, tapos kinabukasan, pinalabas na ako ng ospital. Binigyan lang ako ng 2 weeks medication, and the rest is history. Eto po ako ngayon. Almost 20 years nang nagpapastor. No? Or 19 years na nagpapastor sa JFBC. Hindi ko akalain na makakapag-asawa ako, magkakaroon ng mga anak. 4 pa ang ibinigay. And praise God sapagkat lahat sila ngayon ay nasa ministry.
No? Kaming buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya masasabi ko po na yung pagsubok na naranasan ko ay paghahanda sa akin ng Diyos para magamit niya ako sa kanyang ubasan. Wala akong kamalay-malay, hindi ko pinlano na ako pala ay magpapastor sa iglesyang ito. Kaya yung trials ay ginagamit ng Diyos para tayo po ay ma-equip. Kaya kung may trials ka ngayon, matindi ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, no? Maaring inihahanda ka ng Diyos sa kanyang ubasan. So, hindi po may kakailang matindi ang krisis na pinagdadaanan natin ngayon. At kagaya ng nasabi ko po, the first week of quarantine, nayanig po yung faith ko sa Lord. Naramdaman ko yung pagkatakot, pag-aalala. Kaya nga nung mag-usap kaming mag-asawa, nag-decide kami, 1 week, no, after the quarantine, magsasarado na po kami ng tindahan. Araw-araw, simula ng lockdown na yun, sinasabi po namin sa aming mga customer, magsasarado po kami, inubos lang namin yung paninda. Pero every time na sinasabihan namin sila, ang sabi po ng aming mga customer, huwag po kayong magsara. Mahihirapan po kami, wala kaming mabibilhan. Kaya mas nanaig po yung awa at nanaig po yung mas gusto naming makatulong. Bagamat kami natatakot mamili, lumabas ng barangay. So, nanaig po yung aming pong simpatsya sa mga nangangailangan. Kaya kami po ay nag-decide na mamili ulit at mamili at mamili. And praise God! Yung desire namin na tumulong sa tao, sa kabila ng pangamba ng COVID-19, sa kabila na kami medyo nag-aalala rin na kami ay baka makakuha ng virus sa labas. Pero alam niyo po ba, dinoble ng Diyos yung aming benta sa tindahan. At yung aming smart money or paymaya negosyo, alam niyo po ba, dumagsa po ang kliyente. Araw-araw, hanggang sa mga oras na ito, ang dami pong nagpapadala, ang dami pong nagkiklaim. Kaya lumakas po lalo yung aming negosyo. At nagulat po kami nung magbigayan ng SAP, no? Yung Social Amelioration Program. Yun po yung pinakamalaking benta namin sa tanang buhay na naitayo po yung aming tindahan. In just one day, bumenta po kami ng 45,000. First time po yun na nangyari sa tindahan namin buhat nang siya ay itayo. Kaya sa krisis na ito, naming naranasan, nakita ko po yung sinasabi ni Pastor Wilbert. Naranasan po namin yung tinuturo ni Pastor Wilbert na the place of Goshen. Na sa panahon ng krisis, there is a place for the people of God where you can secure His presence, His protection, and provision. Na kahit na may krisis, there is a place of safety for God's people. And that is Goshen. You can create your own Goshen, sabi nga ni Pastor Wilbert. At ang sa pang nakakatuwa sa krisis na ito, last Sunday, yung ating anniversary celebration, ready na po, planado na po yan before the lockdown. Nakausap na po natin ang guest speaker, si Pastor Wilson. Yung ating pong maghahanda, no, ay ready na rin from Japan. Nakaplano na siya umuwi para tayo ay paghandaan na ating kakainin sa anniversary. Yung worship team, sabi ko, ano na kayo na yung lineup nyo, itong pinagpaplanuhan na namin yung programa, halos talagang okay na. Pero alam niyo ba na, before that lockdown, nagpe-pray talaga ako sa Lord na, Lord, gusto ko yung kakaibang anniversary celebration. Yung bang hindi kagaya ng dati nating celebration na nagsiswimming, nagkakainan, o lalabas. Sabi ko, ibang klaseng celebration. At tinatanong ko rin ang leaders, ano ba ang maisasuggest nyo? Yung prayer na yon, hindi ko akalain, tutugunin ng Diyos na magiging kakaiba talaga sapagkat ang nangyari po,
Dahil walang mass gathering, hindi tayo pwedeng magtipon-tipon ng sama-sama. Hindi tayo pwedeng kumain ng marami ng sama-sama. Cancel ang worship service. Pero sabi ko, Lord, ano ang gagawin namin? Anong gagawin namin sa anniversary? At yung sabi ni Lord, magbigay ka ng relief sa mga nangangailangan. So, kinausap ko po yung maghahanda, and praise God, pumayag siya sa ating plano. Ibinigay niya yung cash na gagastusin niya sa ating handaan. 20,000. And then, challenge ko yung iba nating mga kapatid, yung leadership ng church, at merong nagbigay ng 5,000, 2,000, 1,000, 700, 300, hanggang sa nakalikom po tayo ng almost 45,000, at yun po, nakapamigay na po tayo. Natapos na po yung ating relief giving for almost 1 week, dahil batch by batch. At habang pinamimigay natin to, before na ibigay natin yung ating pong mga goods and groceries, sinesharean po natin dito sa church. 10, 12 tao, may oras, no? At naka-face mask, may quarantine pass, no? Binigyan natin sila ng stub at nakasulat sa stub kung anong oras, anong araw sila pupunta. At matagumpay po natin na-celebrate ang ating 26th anniversary. Kaya nga po, how do we respond in trials? Bakit inaalaw ng Diyos ang trials? So, depende po yon sa pagtugon natin. At kapag nakita ng Diyos na tayo po ay patuloy na nakikinig sa Kanya, susunod sa Kanya, yung trials na yon, mga kapatid, kaya niyang baligtarin. Ito po yung naranasan namin mag-asawa sa panahon ng trials. God can turn your mournings into dancing and your sorrows into joy. Kaya kung ang dating ng trial sa iyo ni Lord is God is breaking you, the truth is God is building you. So, balikan po natin, 6 na tinalakay natin. Why God allows trials? Letter A, God allows trials to validate our faith. Letter B, God allows trials to test our devotion to Him. Letter C, God allows trials to purify our lives to prove that we are true sons of God. Letter D, God allows trials to demonstrate His power. Letter E, God allows trials to produce in us Christ-like character. And letter F, God allows trials to equip us for service for kingdom purposes. At sa panahon ito ng trials, ipinakita ko sa inyo mga kapatid, na patuloy niya tayong inihanda for kingdom purposes. Kaya kahit sa crisis na ito, nakapag-evangelize po tayo. Kaya ang hamon sa atin, patuloy nating patibayin, palakasin ang ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ay gumagalaw sa panahon na may krisis man o wala. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang may kontrol sa lahat ng bagay at kaya mong baligtarin ang pangyayari na maging maayos at maging maganda ang aming pakiramdam. Kaya kahit sa panahon ng krisis na ito, Panginoon, kagaya na sinasabi ni Apostol Santiago, consider it pure joy whenever you face trials of different kinds. God, hayaan Panginoon, na sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, na aming nararanasan ngayon, mabago ang pananaw namin, maging positibo ang pagtingin namin sa mga pagsubok, sapagkat ang mga pagsubok na ito, Panginoon, ang mas magpapatibay at magpapatatag ng aming pananampalataya upang yung faith namin sa iyo ay maging valid, upang maihanda kami, Panginoon, sa mas malalim na kaparaanan ng iyong paggamit. Because anumang season
Wala kang ibang plano at layunin, kundi may advance ang iyong kingdom. That's why sinabi ng iyong salita, in season and out of season, kinakailangan, Lord, ng salita mo ay maipahayag. We need to preach the gospel in season and out of season. At salamat, Panginoon, sa pribileyo, sa opportunity na yung aming 26th anniversary ay naging 1-week celebration kung saan may mga tao kang kinatagpo, hinipo para makalikong, Panginoon, ng salapi at kami maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nangangailangan. Kaya salamat, Lord God, sa mga pagpapalang ito. Salamat! There is Goshen, Panginoon, a place of safety, a place for your God's people, where your presence, provision, and protection, Panginoon, ay pwede naming maranasan. At salamat, Panginoon, na sa pandemic na ito, sa COVID-19 na kinakaharap namin na, O Diyos, kami po ay magtatagumpay sapagkat walang anak ng Diyos na talunan, lahat kami ay mananagumpay. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na patatagin mo ang simbahang ito, kagaya naming tema, Lord God, sa nakarang anniversary celebration namin. We are a strong church advancing God's kingdom. At ito'y mangyayari lamang kung patuloy kami, Panginoon, tatanggap ng iyong salita, mga sariwang salita, at yung aming family altar ay patuloy po naming i-establish. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo, Panginoon, ang buong JFBC family sa panahon ito ng krisis. Naniniwala kami, Panginoon, that your divine purposes ang patuloy na mananaig at mangyayari. At kami, Panginoon, ng mga anak mo ay patuloy mong sasamahan sa laban na ito. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng malakas na Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, at 10 o'clock po, mag-start po si Pastor Wilbert ng kanyang pagtuturo. So, antabay po tayo at I encourage you na tayo po ay patuloy na manood, makinig sa next service na ituturo po ni Pastor Wilbert mamayang alas 10. God bless us all and keep us all safe.